sinsummon nito ang Night Meteor, pero bago tumama ang suntok, ang bida ay nag-teleport sa likuran nito sa isang kisap mata at naglunsad ng naglalagablab na Fire Fist Punch. Hinaranggan nito ng boss ng madali gamit ang palad nito, kinukutsa ang kanyang walang kwentang pagsisikap. Gayunpaman, alam ng bida na ang damage mula sa mga suntok na ito ay naiipon na. Gumanti ang boss ng isa pang Night Meteor, pero sa pagkakataong ito, iniwasan ito ng ating bida ng walang kahirap-hirap. Pagkatapos ay nagpalit siya ng taktika, inactivate ang ikalawang skill ng Soul Bandage, ang X-Counter, isang teknik na nagbabalik ng nakaraang atake sa kalaban na may 3 beses na lakas nito. Nang may matinding puwersa, tinamaan niya ang boss gamit ang sarili nitong pinalakas na Night Meteor, na nagpadala sa Demon Lord sa mga guho. Ang matinding tama ay nagtapos sa labanan ng tuluyan. Ito ay may dobleng lakas ng kanyang sariling attack power plus 3 beses na lakas ng Night Meteor sa likod nito. Dahil tinalo ang ikatlong Demon Lord, nakuha niya ang Ancient Red Soil kasama ang iba pang mga rewards. Nang hindi nag-aaksaya ng oras, nagmadali siyang umuwi. Sa isang tahimik na nayon sa gilid ng Ground 1, ang kanyang ina ay nakahiga ng walang malay sa kama. Pagpasok niya sa bahay ay tinanong niya ang kondisyon nito. Tumakbo sa kanya ang kanyang kapatid habang ipinapaliwanag ng doktor na ang kanilang ina ay nasa huling yugto na ng Magic Deficiency Disease. May mga itim na butik na kumalat sa katawan nito at nahulog na ito sa koma. Ang pagkaubos ng kanyang mana ay nagdulot ng pagbagsak ng kanyang blood pressure, na humantong sa heart at lung failure. Kahit ang mga top healers ay hindi na siya mailigtas ngayon. Napaiyak ang kapatid sa tabi ng kama ng kanilang ina, pero nanatili siyang kalmado, nangangakong makakahanap siya ng lunas. Ang iba sa silid ay nakatitig sa hindi paniniwala habang mabilis niyang inililipat ang lahat ng kanyang stat points para itaas ang kanyang intelligence. Dahil dito, nag-level up din ang kanyang synthesized glass skill. Gamit ang Ancient Red Soil, Ice Chimera's Fang, at High Elf's Tear, nagsimula siyang i-craft ang legendary elixir na panacea na kayang magpagaling ng anumang sakit. Nang mabuo na ang potion, ang ningning nito ay nagpatahimik sa doktor. Agad niya itong nakilala mula sa mga sinaunang teksto, pero hindi siya naniwala na maaari itong umiral. Sinubukan ng kapatid na magsalita, pero sinabi niya na mag-uusap sila mamaya. Lumuhad siya sa tabi ng kanilang ina at dahan-dahang ipinainom ang elixir. Lumipas ang mga sandali ng matinding katahimikan bago naglaho ang mga itim na batik, at naging matatag ang paghinga nito. Dahan-dahan itong nagmulat ng mata, naguguluhan kung bakit umiiyak ang kanyang mga anak sa tabi niya. Niyakap siya ng mahigpit ng kapatid. Humihikbi sa sobrang ginhawa, tumingin sa kanila ang kanilang ina ng may pagtataka, hindi sigurado kung bakit sila nagiging emosyonal, habang ang bida naman ay ngumingiti ng malambot at tinatanong kung ano ang nararamdaman nito. Na-realize niya na matapos ang matagal na pagkakarite, ang kanyang katawan ay pakiramdam na ganap ng magaling. Sinabi ng kapatid sa kanilang ina na ang kanyang kuya ang nagligtas sa buhay nito, pero nahirapan itong maniwala. Namagitan ang doktor para ipaliwanag na ang elixir na ginawa niya ay gumana ng perpekto at ang bawat sintomas ng kanyang sakit ay nawala na. Ang pagkarinig sa pangalang panacea ay ikinagulat niya. Alam niya na ang panacea ay hindi ordinaryong gamot at hindi basta-basta mahahanap. Dahil dito, na-realize niya na ang kanyang anak ay naging isang adventurer. Nang subukan niyang pakalmayan ito, bigla itong sumabog sa galit. Isang dark energy ang bumalot sa kanya habang tumatayo siya at pinagalitan ang bida ng matindi dahil sa pag-iwan sa kanila para habulin ang ganoong mapanganib na landas. Nanatiling tahimik ang ating bida, nakaupo ng tuwid at nakikinig habang ibinubuhos ng ina ang kanyang inis. Tahimik na lumabas ang doktor, at lumapit ang kapatid para pakalmayan ang kanilang ina, ipinapaliwanag na naging adventurer lang siya para iligtas ang buhay nito. Sa loob-loob ng bida, naisip niya na baka masyadong gumana ang elixir. Sa kalaunan, lumambot ang tono ng kanilang ina. Inamin nito na naiintindihan niya ang kanyang mga dahilan, pero nagbabala na baka may masamang nangyari sa kanya. Ngayong nakitang ligtas na siya, sinurpresa niya ang lahat sa pamamagitan ng pag-uutos sa kanya na ituloy ang kanyang paglalakbay at talunin pa ang maraming Demon Lord. Kapwa sila ng kanyang kapatid ay natigilan dahil inaasahan nila ang isang family dinner pagbalik niya.
Pero ipinaliwanag ng kanilang ina na nakikita niya ang parehong determinasyon sa kanyang mga mata na mayroon din ang kanyang ama noon. Alam niya na naging adventurer siya dahil mayroon siyang mahalagang gustong makamit. At iyon ang dahilan kung bakit sinabihan niya itong umalis na dahil magaling na siya at hindi na kailangan ang kanyang pag-aalaga. Gayunpaman, binigyan niya ito ng dalawang kondisyon: kailangan siyang i-contact araw-araw para malaman niyang buhay ito at hindi siya dapat mamatay kahit anong mangyari. Nangako siya rito at niyakap siya ng mahigpit ng ina, sinasabihan siyang mag-ingat sa kanyang sarili. Sa pag-alis muli sa bahay, ang ating bida ay lumakad ng may panibagong determinasyon. Ang magic deficiency na naranasan ng kanyang ina ay nangyayari kapag ang mana ng isang tao ay ganap na nauubos ng mga monster o demon lord. Bagamat nagawa niya itong iligtas gamit ang elixir, hindi mabilang na iba pa ang naghihirap pa rin sa parehong kondisyon. Nagpasya siya na kung ang mga demon lord ay mawawasak at maibabalik ang kapayapaan, ang sakit na ito ay maaaring maglaho sa mundo. Gayunpaman, naalala niya na kahit sa laro, matapos talunin ang lahat ng 7 demon lord, ang mga monster ay hindi kailanman naglaho. Dahil doon, naghinala siya na mayroon pang higit pa rito, marahil ay isang ika-8 demon lord na hindi niya kailanman narating sa laro. Hindi nagtagal, dumating siya sa Coliseum sa Ground 3, kung saan ang Battle Olympia ay malapit nang magsimula. Isa itong tournament na naglalayong tukuyin ang pinakamalakas na adventurer bawat taon. Ang atmosfera ay puno ng kuryente at ang ingay ay sobrang lakas na kailangang takpan ng ating bida ang kanyang mga tainga. Upang maging patas, ang level ng lahat ng mga adventurer ay in-adjust sa 150 kasama ang kanilang mga abilities. Gayunpaman, walang mga paghihigpit sa class skills o equipment. Alam ng ating bida na kailangan niyang lumakas kung gusto niyang talunin ang lahat ng mga Demon Lord. Ang premyong pera para sa tournament na ito ay humigit kumulang 1 bilyong gold, pero hindi yun ang dahilan kung bakit pumupunta rito ang karamihan sa mga adventurer. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa isang partikular na item na dito lang makukuha. Tinatawag itong Manual of Class Change. Sa preliminary round, sinusukat ang magic at attack power ng bawat kalahok para matukoy ang kanilang combined ranking. Ang top 8 ang aabant sa main tournament. Inilagay ng ating bida ang kanyang kamay sa kumikinang na magic circle para sukatin ang kanyang mana, pero ang kanyang score ang lumabas na pinakamababa. Bilang isang synthesizer, ang kanyang magic power ay natural na limitado, at ang kanyang level ay hindi pa nga umaabot sa 150, hindi tulad ng karamihan. Sumunod, lumipat sila sa pagsukat ng attack power. Nanatili siyang kalmado, sinasabi sa sarili na kahit mababa ang kanyang mana, kaya pa rin niyang patunayan ang kanyang lakas dito. Inactivate niya ang kanyang Fire Fist skill para i-double ang kanyang lakas, pagkatapos ay pinahusay pa ito gamit ang X-Counter at Night Meteor, pinagsasama-sama ang mga epekto para itaas ang kanyang lakas ng 6 na beses. Nang tumama ang kanyang suntok, ang epekto ay nagpayanig sa buong hall. Ang dumadagandong na tunog ay nagpatahimik sa madla, at maya-maya, kinumpirma ng mga resulta na ang ating bida ay nakakuha ng unang pwesto sa attack power. Medyo nag-aalala siya dahil siya ang huli sa magic power, pero ito ay nagbigay sa kanya ng ginhawa. Nang ipakita ang combined scores, nakalista siya sa top 8, nakuha ang ika-4 na pwesto sa kabuuan. Habang naghahanda siya para sa susunod na yugto, biglang lumitaw ang association girl sa harap niya, inakusahan siyang sinusundan siya. Nagulat siya sa biglaang paglitaw nito. Sinasabi nito na lagi siyang sumusulpot kung saan man ito pumupunta, pero sumagot siya na tila baligtad ang nangyayari. Sigurado ang babae na gumamit siya ng ilang kagamitan bago sumuntok, at mausisa itong malaman kung ano iyon. Samantala, naririnig niya ang mga iniisip nito sa pamamagitan ng Lucifer's Halo. Tinanong niya ito kung narito rin ito para sa class change scroll. Kinumpirma nito, ipinapaliwanag na ang sinumang gustong lumakas ay kailangang dumaan sa class change. Dahil isa siya sa mga kilala sa League of 8, ginagamit niya ang alias na 5, na nagkataong nasa ika-2 pwesto sa tournament rankings. Nang ayanunsyo ang tournament schedule, napansin niya na kung mananalo siya sa kanyang unang laban, ang susunod niyang kalaban ay ang Association Girl. Hinilingan siya nito ng swerte bago ang sarili nitong laban, bagamat ang tono nito ay parang isang hamon kaysa sa pagpapatatag ng loob.
Paghakbang niya sa arena, nagbulungan ng madla tungkol sa kanyang kakaibang synthesizer outfit at sa halo na lumulutang sa itaas ng kanyang ulo. Ang kanyang kalaban na si Lindsay ay ang Guildmaster ng Silver Guild. Naghiyawan ang madla para dito, kampante na mananalo ito ng madali. Sa pagsisimula ng laban, kinutya siya ng Guildmaster, halatang dismayado na makaharap ang isang synthesizer na nakasuot ng kakaibang gamit. Nanatiling tahimik ang ating bida at biglang sumugod pasulong gamit ang kanyang fire fists. Nagpakawala siya ng isang mabilis na unos ng naglalagablab na mga suntok, na hindi binibigyan ng pagkakataon ang kanyang kalaban na makatugon. Ang huling tama ay nagpadala sa lalaki sa pader ng arena, dahilan upang mawalan ito ng malay. Ang madla ay nanood sa gulat na katahimikan habang idinedeklara siyang panalo sa loob lamang ng ilang minuto. Sa mga manunood, nakita ng Association Girl na kaakit-akit ang kanyang flaming gloves dahil sa hilig nito sa mga armas at kagamitan. Nang siya na ang lalaban sa second round, pumasok siya sa ilalim ng alyas na 5 para harapin ang isang matandang mukhang wizard. Kinukutya siya ng madla dahil sa pagiging babae, sinasabihan siyang umalis na sa arena, pero binaliwala niya ang kanilang mga panunukso. Naiirita sa kanilang ingay, nanood ng tahimik ang bida. Sa pagsisimula ng laban, ang matandang lalaki ay nag-alok na lalambutan ang laban kung hahayaan siyang hawakan ang mga kamay nito. Hindi gumana ang kanyang gunning rays, at agad niyang insummon ang kanyang mga spirit of fire at wind, pinagsasama ang kanilang lakas sa isang naglalagablab na atake na tinatawag na breath of heat. Nilamon ng apoy ang matanda ng tuluyan, ginawa itong abo sa isang iglap. Kahit ang ating bida ay nagulat sa kanyang nag-uumapo na lakas. Nagpatuloy ang tournament ng maayos at sa pagtatapos ng ika-4 na laban, natukoy na ang mga semi-finalists. Ang unang semi-final ay magtatapat sa bida laban sa Association Girl, habang ang pangalawa ay sa pagitan ni Ryuda at Janos. Binantayan ng ating bida ang isa pang adventurer ng mabuti, nararamdaman na maaaring kasing lakas ito ng Agent Girl, o baka mas malakas pa. Nang sa wakas ay magkaharap sila ng Association Girl sa semifinals, kalmado siyang binalaan nito na hindi pa huli ang lahat para umatras, pero itinuring ito ng ating bida bilang perpektong pagkakataon para malaman kung sino talaga ang tunay na stalker sa kanilang dalawa. Naghiyawan ang madla sa pagsisimula ng laban. Agad na insummon ng babae ang kanyang fire spirit. Pagkakita rito, na-realize ng ating bida na kailangan na niyang seryosohin ang laban. Hindi tumigil ang babae sa isang summon at nagpatuloy sa pag-summon ng water at thunder spirits din. Ang mga manunood ay humanga ng husto. Hindi pa sila kailanman nakakita ng 3 elemental na in-summon ng sabay-sabay. Maging ang ating bida ay medyo nag-aalala dahil alam niyang ang pagharap sa 3 spirit ng sabay-sabay ay maaaring maging masyadong mabigat. Dahil batid ang kanyang lakas, nagpa siya ang dalaga na lumaban ng seryoso. Halos matamaan siya ng water dragon wave nito, na sinundan ng isang thunder strike na nag-iwan sa kanya na bahagya na lamang nakatayo. Kumikilos ang babae ng mas mabilis kaysa sa kaya niyang itugon, at alam niyang ang isang pagkakamali ay maaaring tumapos sa laban. Nang maghagis ito ng flame bomb, hinarap niya ito ng kanyang fire fist, na nag-neutralize sa pagsabog. Nagngit-ngit ang mga ngipin ng dalaga sa pagkadismaya habang nagtataka ang ating bida kung talagang sinusubukan ba siyang patayin nito. Inamin ng dalaga na maaaring kakaiba siya, pero tiyak na mahusay siya, kaya hindi niya maaaring ibaba ang kanyang bantay. Kinutya niya ito sa pagsasabing mas desperado ito kaysa sa inakala niya. Gumanti ang ating bida na masyado siyang kampante para sa isang taong umaasa lamang sa mga insummon na nilalang. Pumanig sa kanya ang mga manunood, sumisigaw ng mga insulto at inakusahan ang bida ng pandaraya sa kanyang nakaraang laban. Maging ang babae ay medyo nairita sa madla. Sa rurok ng tensyon, iminungkahi niyang tapusin na ang laban ng mabilis at inutusan ang Thunder Spirit na umatake. Iniwasan ng ating bida ang atake, pero nakita niyang hinaharangan ng Water Spirit ang kanyang takasan. Dahil napapalibutan, na-realize niya kung gaano ka-imposibleng tapatan ang dalawang kalaban ng sabay. Samantala, kalmadong nakatayo ang dalaga kasama ang fire spirit sa kanyang tabi. Inilalaan ito dahil alam niyang kaya ng bida ang mga fire attacks. Naniniwala ang ating bida na nagpaplano itong atakihin siya habang abala siya sa pagharap sa dalawang spirit.
Bago pa niya magawa iyon, nagpa siya ang bida na maging offensive. Nag-teleport siya sa mismong harap nito, handang magpakawala ng isang maapoy na suntok. Pero nagbabala ang Lucifer's halo na nahulog siya sa bitag ng dalaga. Bigla nitong insummon ang ikaapat na spirit at inutusang umatake gamit ang Gale Wind. Huli na nang marealize ng bida na ginamit lang siya nito bilang pin para makaatake ang ikaapat na spirit. Ang malakas na atake ay tumama sa kanya ng may matinding puwersa, na nag-iwan sa madla na hindi makahinga habang humuhupa ang alikabok. Inaasahan ng lahat na bagsak na siya, pero nang mawala ang usok, nakatayo siya ng walang sugat. Bahagya siyang nakatakas sa pamamagitan ng pag-teleport bago ang mismong impact. Natigilan at nalito ang dalaga, nagtataka kung paano nito nagagamit ang ganoong kalakas na skill ng paulit-ulit ng walang nakikitang limitasyon. Habang nag-iisip ito, naghanda na ang bida para sa susunod na galaw, determinado na baguhin ang daloy ng labanan. Agad na nag-react ang babae, inuutusan ang fire spirit na gumanti. Nagbanggaan ang kanilang mga apoy, lumikha ng isang malaking pagsabog ng init na nag-cancel sa parehong atake. Napansin nito na madaling ma-neutralize ng kanyang fire spirit ang fire fist ng bida. Gayunpaman, tumanggi ang ating bida na sumuko at naglunsad ng isa pang maapoy na pagsalakay. Ipinaalala nito sa kanya na ang mga atake ng parehong elemento ay magkakansela lamang sa isa't isa. Subalit, nagulat siya nang magbago ng taktika ang bida. Tinanggal niya ang soul bandage at inilabas ang kanyang centipede sword. Inactivate ang melting ability nito, ginawa niya itong isang gumagalaw at flexible na anyo na mabilis na gumapang patungo sa kanya. Ang espada ay pumulupot sa kanya, humihigpit ng may matinding bilis. Alam niyang hindi magtatagal ang durability nito, pero isang tama lang ang kailangan niya. Ang sandata ay bomb alot sa kanya ng buo, pinipigilan ang kanyang katawan at pinatatahimik ang kanyang mga utos sa mga spirit. Sumigaw siya sa sakit habang itinataas siya ng centipede mula sa lupa, ganap na nakulong. Tinapos ng ating bida ang laban ng mabilis habang ang sandata ay halos durog na. Dahil hindi na makatuloy ang dalaga, idineklara siyang panalo. Pagkatapos ng laban, tinanggal niya ang centipede at sinalo siya bago pa ito bumagsak. Nang kumalma na ito, inamin niya ang pagkatalo, kinikilala ang kahusayan ng bida ng walang pag-aalinlangan. Binigyan niya ito ng isang healing potion at antidote na siya mismo ang gumawa. Pinag-aralan siyang mabuti ng dalaga, manghang-mangha sa kanyang skill set. Ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ay higit pa sa inaasahan ng sinuman mula sa isang synthesizer. Kinakabahang naglakad palayo ang ating bida habang nararamdaman ang pananabik at kuryusidad nito tungkol sa kanyang kagamitan gamit ang Lucifer's halo.